tanghali at ito na yung pinaka-iintay nyong araw kung saan kukunin na natin si Guapa sa mismong CarSmart. Dahil alam ko na inip na kayo at gustong-gusto nyo nang makita si Guapa. Dahil sa sobrang dami ng comment na gustong-gusto nyo na makita si Guapa, eto na. At bago syempre natin isoli itong si Max, ipapagawa muna natin yung mga kailangan gawin dito kay Max at yung maintenance na rin. Good morning! At nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, sa Bajaj. At dala-dala natin si Max. At ipapa-change oil natin, saka yung iba pang kailangan gawin dito kay Max. Katulad nung isa pang dala natin dito, nung nakaraan dinala natin to, after nating mahiram kay Brother Jerome, is yung kanyang stoplight. Yung brake light niya sa likod na kaliwa ata yun or kanan, is hindi gumagana. So papalitan na ng bumbilya. Tapos na-troubleshoot ko na rin yung problema, yung takbo ng wiper niya nung nagagamit pa natin nun is yung patigil-tigil gumaganon-ganon. So, flasher relay yung problema. Kasi nung nakita ko yung flasher relay nung ginalaw ko, biglang umayos yung yung takbo ng mismong wiper. Ang problema naman yung mismong signal light, hindi siya nagbi-blink. So, flasher relay yung problema pagka ganun pala. Ito lang, tingnan pala natin yung odometer kung ilan na ba yung tinakbo after nung hiniram natin. So, nasa 11,354. Yung pina-change oil natin to is nasa 7,000, mga ganon. So, halos kulang-kulang 5,000 or 4,000 kilometrahe na rin yung tinakbo ni Max na gamit-gamit natin. Tapos nang i-change oil si Max. Ngayon, papalitan na sana ng bumbilya yung mismong brake light. Ang problema, meron pala tong tubig sa loob. So ngayon, yung mismong yung pinagkakabitan ng mismong bumbilya is kinalawang na, hindi na matanggal. So ngayon, papalitan tong buong set na to. Okay lang naman, para na sa ganun maging okay na. So 800 pesos daw yung isang buong ganto. Kompleto ng ilaw niyan. Kompleto ng ilaw mo to. Yun, bagong-bago. Isang set na yung sasalpak ko lang. May mga ilaw na yan. Ay, lang doon sa salpakan ng connector. Okay. Sige, bili lang ako ng relay. At wala na raw yung stock ng flasher relay meron ako nakita rito bilihan, yung automotive store. Bili tayo nito. Ito, di naman kalayuan. Ito na kaagad Rosmar Auto Supply. Sir, pabili nga pong flasher relay. Nakabili na ako. Wala dun sa unang tingin natin, naglakad ako ng konti pero may nabili naman ako. Di naman siya katulad na katulad, pero pang motorcycle na flasher. Meron tong tunog, yung nagbi-beeping sound. Ayun. Ba't nag-iilaw din? Nailaw nga din yung kaya wala nang relay. Wala. Kaya nga, nagulat ako Nagbi-blink pero wala namang relay Kasi itong pinalit mong ilaw, bossing, itong sa ilaw mo, may sarili na siyang relay, may kasama na siyang relay. Okay. Oo, kaya yung mo, Pag kaya yung wiper, okay pa rin kaya? wala, hindi lang na wiper mo Kailangan talaga ng flasher relay. Ang lakas ng beeping sound Sabi ni brother, yung daw flasher is meron din daw yung headlight. Meron ng relay talaga din yun. Okay. Pero yung mismong wiper, kaya pala siya gumaganon-ganon, yung tumitigil-tigil. Eto, putok na yung kanyang fuse. Pinaltan na. Okay na, wala nang problema. Ayos na si Max. Talagang yun na lang sa CarSmart ang ating magiging huling agenda. At magbabayad na tayo. Okay na. Total na binayaran natin is nasa 1,800. Kasama na yan doon, parts and labor. Salamat! Thank you! Ayos na. Pagka nag-signal light, ang lakas ng beep Tapos, okay na rin yung ating wiper. Hindi na siya yung mabagal or kaya naman ay titigil-tigil All goods na. Okay na rin yung brake light sa likod. At dahil malayo pa tayo sa mismong CarSmart, hayaan ko munang ikwento sa inyo yung mga nangyari nitong nakaraang araw. Una is nagpunta muna tayo ng Impression Print Shop dahil sinelebrate namin yung birthday ng ating boss na si Boss Marlon. Huwag mong ilapit, baka makita yung 100,000 na sticker. Ayan mo kay Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
boss. Huwag mo muna i-block. Kailangan. Ibigay ka, mag-wish ka. Go! Okay, wish ko sa sarili ko. Tapos wish ko yung sa mga kasama ko. Magkaroon ng blessing sa inyo. Yes! Yes! Hindi ko pinapangako ba ako sa inyo na dahil sa akin karoon kayo ng malalaking project. Pero isikapin natin. Yes! Pagtutulungan. Okay, tulong-tulungan natin. Ha? Yeah! So yun yung wish ko sa inyo, yung mga kasama ko. Okay, boss. Bro. Bro, na ba yung countdown? Everybody, guys. Maraming salamat muna, syempre, sa patuloy na pagsuporta sa atin ng Impression Print Shop at kung di rin dahil sa kanila, wala tayong mga sticker na ipamimigay. At nung dati pa, nung ako ay nag-uumpisa, sticker syempre, ang paraan natin para makilala at magpakilala sa mga subscriber at hindi pa subscriber natin nung mga araw na nag-uumpisa pa lang tayo mag-vlog. Kaya maraming salamat po, Boss Marlon and Boss Madam Maricel. At pangalawang kaganapan, after natin na manggaling sa mismong birthday ni Boss Marlon, nakapagkita ako kay Boss Ryan ng Great Outdoor Gear Store na nag-deliver sa atin ng gagamitin natin sa camping tulad ng cot tent at saka cot bed na gagamitin natin sa gagawin natin Cordillera Level 3. Maraming salamat syempre sa Great Outdoor sa regalo nila sa atin na Black Dog Dome Tent na ngayon ay magagamit na natin yung binili natin noon na hindi natin nagamit noong tayo ay nag-camping sa Quadra del Pandayan dahil hindi akma yung mismong extension room dun sa mismong binili nating dome tent. Nabusog ko naman po kayo. Okay naman. Sana naman ay pag nakapunay bumait sila, pwede na silang hindi Magsa. nakakage. Oo, kasi dun sa dome. Sa dome po. Okay po. Saka ito yung floating. Okay po yung content. Hindi, itong dalawa binili ko to. Baka kailangan niyo po ito eh. Ayoko nga. Power, tsaka ito po pala yung sticker. Thank you. Thank you. Nice to meet you po. Next time ulit. Thank you. Next time po ulit. Oo, sabihan niyo lang po kami. Ako makanong camping. Maraming salamat Great Outdoor Gear Store sa patuloy niyong pagsuporta hindi lang sa akin kundi pati na rin sa kaibigan kong si Tolitz at saka kay Pobman sa mga gamit na ginagamit namin sa camping. Maraming salamat at pangatlong kaganapan ay naimbitahan tayo kasama sila Pobman, si Katipay, si General at iba pang kasamahan sa Car Camping Philippines sa isang exclusive event na kung tawagin ay Ultimate Chef Camp. At nakasama natin dyan ang mga bigatin at mga kilalang chef sa larangan ng pagluluto. Sinusundan lang namin tong ATV at ito yung daan papunta mismo dun sa campsite ng Paraiso de Jun Quijote. Ito na pala ang general. Andito na pala. Dito pwede? Ato, pababa to eh. Oh, yeah. Sir, sticker. Pangalan nyo, sir? Raven po. Raven, taga lang, sir. Meron pa. Tatrabaho po kayo dito? Opo, sir. Sir. Thank you po. Pampawala ng sakit ng katawan. Salamat po. Sige po. At dito kami nakapwesto sa mismong taas kasi medyo kinabahan ako nung nakita ko yung pababa. Medyo may katarikan eh. Lupa. Kaya yung mga 4 wheels at saka mga 4x4 ang mga nandito sa baba. Uy, ba't nandiyan ka? Set up lang ako. At ang katabi ko ay isang napakalaking rig Meron pang yung pang aircon na bahay, yung window type. Grabe, ang laki ng battery ni sir. Isa siyang American. Kaya kanina nakakwentuhan ko naman. At dito kay Katipay, tapos yung kay General doon nakasetup. Doon sa may parting harap, nandun naman si Pobman. Oy, Jack, dito lang. Teka, iset-up ko yung cot tent natin na dala-dala. Actually, dalawa yung dala kong pang setup. Isang Haven Hammock tent. Kung halimbawa may sasabitan kasi. At kung walang sasabitan, edi gamitin na natin tong cot tent natin from SWS or Well Hike. At makita rin natin kung anong pinagkaiba niya doon sa ibang cot tent at yung unang cot tent na ginamit ko na galing kay Brother Jerome Domingo. At si Max ang gamit pa rin natin ngayon bago tayo pumunta ng mismong CarSmart at kukunin natin si Guapa.
Ito muna yung kaganapan dito sa mismong event na to, na kung saan ito ay inorganize ng mga chef. Ang pangalan nito ay Ultimate Chef Camping. Ikaw, Jack, saan ka matutulog? Ikaw, pag-gala-gala ka ha. Si Kopi, oh. Sarap ng ano dun, oh. At electric pan mo, oh. Ito yung cot bed. Meron naman tayong cot bed sa bahay, pero ang mura kasi ng cot tent nila pagka combo mong binili kasama yung mismong cot bed. Almost nasa 6,000. Cot bed at saka cot tent. Kasi dun sa ibang brand, yung 6,000 mo is cot tent pa lang yun. Yung outer at saka inner ng cot tent. Magkaiba kasi, magkahiwalay na binibili. Ito, makikita nyo, magkasama na yung mismong inner at saka outer. Wow! Tadaan pa yun. Tapos papa-blurred naman yung mukha. Same lang din naman to nung cot bed natin kung paano siya i-assemble. May 2 bar na mahaba, ilalagay sa gilid, and then yung mga paa. Tingnan natin yung paa nito kung anong itsura ng lock. Oh, ganito yung itsura ng lock. Katulad ng unang binili natin, kasi ang problema ko sa ganito, mabilis na sira. Ewan ko lang dito kasi ito branded naman. Yung una kong biniling cot bed na nasira na ganito yung lock is ordinary lang naman. Malaman natin sa habang gamit natin to. Mabilis naman siyang i-assemble, katulad pa rin nung dati kong cot bed. Ang nakita ko lang na meron dito na wala doon sa dating gamit ko is ito. May sabitan na ganito. Oh. Para kung may mga isasabit-sabit ka. And then, same nung sa dati kong gamit, meron din siyang ganito. Bulsa o lagayan. Ba, cellphone or kung anong gustong ilagay mo dyan. And yung paa niya, napansin ko, hindi lang siya basta sinusuksok or nilalagay. Meron din siyang lock sa dulo. Ayan, oh. Pag nilagay dito, magla-lock in place siya. Hindi siya yung basta-basta matatanggal. Unlike kasi doon sa dating gamit ko, minsan, pag inangat ko yung cot bed, yung paa natatanggal. Eto, kahit na yan mo ganyan, hindi siya basta-basta malalaglag. Okay, all done. Tapos na. Ganda nung ano niya, dito sa may mismong harapan, meron siyang nakasulat dito. So, alam mo na kaagad kung alin yung mismong ibabaw at hindi ka magkakamali sa paglalagay ng paa. Ito namang cot tent ang ating a-assemblein. Mas mabilis lang ito. Nakapanood ko rin kay Todits kung paano niya in-assemble to. And gusto kong makita rito kung ito ba ay may mga lagayan sa loob ng mismong cot tent. At parami na rin yung mga dumarating eh. O at least ito, isang setup lang. Hindi mo na kailangan ng madaming binibili. Yung may inner tent pa, may outer tent pang bibilin. Ay. Okay, ang kasama ay itong isa, ito yung mismong stick para tumayo yung mismong tent. Ay, hello po. Chef Chad. Oh, syempre naman. So yung stick niya is 3. 2 mahaba, tsaka isang maigsi. Yung malalaman nyo kung saan yung maigsi. So para ka lang nag-assemble ng talagang ground tent dito sa mismong cot tent. Unfold, and then makikita natin. So yung kabilang dulo, meron siyang zipper na ganito. Para pag ipapasok natin siya dito, is mas mabilis siyang ilagay. Unahin muna natin tong kabila. Yung kabila wala. Papasok mo lang siya dito sa mismong cot bed. Once in place na yung ating cot tent dito sa cot bed, dyan sa una, dito naman sa kabila. So dito, hindi mo na kailangan bataking maigi kasi nga may zipper na. So pag ano mo dito, sasarara mo na lang yung zipper. Diba? Mas mabilis nga to ilagay. Okay. Oh, in place na siya. Kahit itaas-taas mo, dala yung mismong cot bed. Oh. So parang ground tent lang din, isusuksok lang natin yung mismong stick dito sa magkabila ng pakros. So yung pakros niya doon sa stick is hindi doon sa mismong ibabaw, kundi dito sa mismong dulo. So nakikita niyo parallel siya. So ito yung magiging kaliwa, and then itong kabila sa kanan. And then pag tinayo na yan, ganito yung itsura niya pag tumayo na. Ayan, ganito yung itsura. So para mas secure, meron pa siya ditong mahabang tala, ilalagay lang sa ilalim. So lagay natin sa ilalim para mas secure yung ating cot tent. Okay na. Okay, ganito lang itsura niya. So, mas mabilis siyang ilipat. Kahit nabuhatin mo, hindi natatanggal yung mismong cot tent. And then, ito yung gusto kong makita sa loob eh. Diba? Waterproof, and then ito yung mesh niya. Wala siyang bulsa rito. Pero dito natin ilalagay yung mismong maliit na stick.
So dito natin lulusot yan, papunta roon sa kabila. At meron yan ditong, itong pagkakabitan na to. Ayun. Ganyan ang itsura niya. Oh. So dito, itong stick na to, pwede mo siyang pagsabitan ng ilaw or fan. Mas secure. Para kahit papano may umanaman dito na pumatak, hindi siya basta lulundo. Chef. Hello. Hello po. Kuya. Welcome to Paraiso. Thank you. Gusto niyo ba yung spot dito? Okay naman. Ayos na ayos nga. Nagulat nga ako sa itsura. Diba? Kahit yung dun sa Palawan, mini Palawan. Ayun, yun. Pag nagkaya ka doon, ganda ron. Ang hinahanap ko yung post mo na ano, yung tulay, yung pala dun sa resort Sa yun. kabila, yung Resomar. Sir, malalim din ha. Thank you po. Paano mamaya po? Right! Kaya Sige po. So dito sa magkabilang dulo, meron ditong vent. Ayan. So para pagka ano, may papasok na hangin. And then, i-secure lang natin sa mismong stick ito. Oh. Yung hook. Ganon din sa kabila. And then, meron siyang kabitan dito ng guy lines. Para in case na maulan or bumabagyo, pwede mo siyang lagyan ng guy lines at itusok sa pegs. At magtusok ng pegs para na sa ganon, secure siya sa lupa. Hindi siya basta dadali ng hangin. O, ganon din naman sa kabila. Dito, pwede rin itong lagyan ng guy lines dito sa may parting to. Ano, gutom na? Mamaya. Wait lang. Kung halimbawang mainit, edi tanggalin mo muna yung mismong rain waterproof na cover. Yung mesh lang muna. Testing nga. Hindi ko pa natetesting. Kung kasya ba ako eh. Ah, okay. Kasya. Kasya ako. Ewan ko lang si Poman kung kasya. Matangkad yun eh. Mahaba yun eh. Ilagay ko na lang din yung Haven na mattress para na sa ganon. Malambot yung higaan. At mamaya, kung ano pang mga kaganapan dito, siguradong, syempre dahil chef ang mga kasama natin ay magluluto ng mga masasarap na pagkain. Tingnan natin kung ano bang mga niluto nila. At generally nag-ayos na. Si Pobman nakapag-set up na andun sa may harapan ni General. Ano, gutom na? Ah, wait lang. Sige na. Yung palang Haven hammock tent na air mattress, may kalakihan pala. Malapad siya. Ibig sabihin, mas malapad pa rin yung ano natin. Haven hammock tent. Kaysa dito sa cot bed or sa cot tent natin. Oh. Halos umbok siya eh. Pero all goods naman. Nagdala lang ako ng maliit na lamesa. Tapos yung mga gamit natin nandito tsaka dito. Ano, gutom na? Pahinga lang, mainit ah. At butit na ko ng electric pan dito. Oh. Minalimutan pala ako dito sa cot tent. May nakita akong ganito. Oh. Yung parang hook, yung pagsasabitan. Sa pagtingin ko dun sa bag, meron palang gantong net. So, para merong lagayan sa loob, ito yung ilalagay mo. Meron ka ng extra lagayan dito. Ayun pala. Kaya pala kahit walang bulsa rito at saka dito, okay lang. Kasi meron naman lagayan dito. Pakainin ko muna itong mga batuta ko at kami ay pupunta na rin sa mismong resort doon para kumain. Umuna na si Pops at saka si General eh. Oh, kain dyan. Dyan na kumain. Oh. Ubus yan, ha? Si Sir ang kasama ko mamaya. At sa ATV kami sasakayin. First time umangka sa ATV. Pero drive, alam mo na. Kung marunong mag-drive. Ha? Andito na. Siya yata susundo sa akin, nagawa ng susunduin eh. At kung kasi kami kakain sa may resort, nandun yung mismo mga pagkain eh. Ha? Ah, sa kubo? Ito yung sa may tulay. Paraiso de Jun Quixote. Ayan, dito tayo. Kanan po. Kanan, okay. O, teka lang. Salamat kay Sir sa paghatid. Uy, diyan ka pala gumaman oh. Talaga naman. Jack, tigilan mo muna. Diyan. Hello po, Sir. Sir. Good afternoon. Mga anak mo ha. Oo, di pwede maiwan eh. Oo. Tara, Nasa kwan sila sir? Hinahanap Nasaan ba po? sila Chef Mac? si La General po. Hinahanap sila sa Piging. Saan po? Yung restaurant. Ito, yung sa tawid na Tatawid ko Ah, tatawid kami. Dito yun. Ah, okay, sige. Salamat. Ah, tara. Tara. Pagod na. Ano? Hindi problema walking sa kanila dito.
tatawid pala tayo ng tulay. Hoy Jack, dandaan lang. At si Kopi, kailangan bitbitin. Sir, ito yung zipline yan? Ito sir, Superman zipline. Ah, yan. Wow. May zipline pala dito. Ayos pala rito. Ito daw mismong resort na to ng Paraiso de Don Quixote Eco Farm ay 2 taon na nag-ooperate. Pero yung doon sa mismong campsite ay ngayon lang dinidevelop. Kaya bago pa lang yun. At kung makikita nyo rito, meron doon malaking alligator, may bulkan. Ang ganda ng mga attraction dito ah. Doon sa kabila may malaking pagong doon oh. Tapos doon meron pa doon mga kung ano-ano. Dami. Tapos meron palang matadaanan na ano yata to, glass. Para kita mo yung ilalim ng tulay. Hello po. Ayun oh, glass. O tingnan natin. Ano? Bigla natakot si Jack oh. Nakita. Dito, halika rito. Oh. Kapal naman ng glass oh. Ano, natakot ka? Halika. Hindi. Halika. Bigla natakot siya dito. Halika rito. Dito, halika rito. Bakit kayo maano dyan? Halika rito. Kaya lang, buhatin ko na nga muna to. At hindi makalakad sa takot to. Nakita yung lalakaran. Halika. Ano? Natakot ka ngayon, ano? Nakita niya biglangan eh, transparent eh oh. Baba ka na ulit. Oh, lakad na. At meron pang mga mini pools doon na yun oh. Tama mo, merong e-bike doon sa mismong tawiran oh. Yung parang zipline. Ito yung kabila, e-bike. Ang galing ah. Medyo nakakatakot yun na magdadrive pa ng e-bike sa mismong cable. Sir, dito ba yung ano, yung sa may kainan yung piging? Ah, okay dyan. Ah, ayun, dito. Thank you po. Salamat po. At pagkatapos kumain, balik muna tayo dun sa ating pestuhan dun sa campsite. At mamayang hapon pa mag-i-start yung program. Ano Jack, tatawid ka na naman. Takot yan eh. Sige, ang tapang mo ha, Ano? Ano mo bro? Buhatin mo. Ayaw talaga? Oo. Baka mamaya mapaano dun sa... buhat. Oh, wag malikot, naninigas. Ayaw tumingin, no? Ano? Yari ka ngayon. Ano, marunong ka ba yan? Kinakain ka na yan. Andiyan ang start yan. Siyempre, turo mo. Yun. Andun pala sa kaliwa. Okay. Oh, marunong ka. Yung cellphone mo, baka malaglag yan. Ano mo na, isakbit mo na sa bulsa mo. Yeah. First time mo lang yata ito. Teka lang ha. Yeah. O sige. Game. Nakasalalay sa'yo ang buhay naming tatlo ha. Loko-loko ka, Jules ha. Mamaya kung saan mo ako dalhin. Diyan ang daan. Kita? Diyan. Driver, tapos di alam kung saan dadaan. Boss, thank you. Walang Sige po. Sige po. Drive lang yan, wala namang kambyo-kambyo yan eh. Kailangan kapitan ko tong isang to. O, sige. Okay na? Oo. Mabigat yan, syempre. O, dahan-dahan tayo, bababa dyan, ha? Lang nga to si Jules, kinakabahan ako sa'yo. Huwag mong kabahan, hindi na kapag-alak ko. Ayan. Uy, may sasakyan. Alo, may kasalubong. Alo. Gilid ka dun. Palang dyan tong driver ko ba? Ayun, dadaretso naman dun, yun. Pasok pa ng konti. Pasok lang po. Ayan. Yung dalawa ni General at saka ni Pops na nagliligawan doon. Nagyayakapan ng magsyota. Wow, alam niya ako. Ano? Yung dalawang matanda! Ay! Ginigit-git tayo ng dalawa! Talagya to. Daan-daan sa pagligo! Linya ka, Jules. Bakit kaya ka ba? O, ihi na muna kayo dito. O, NCR, o. Diretso na. Inunahan na tayong dalawang matanda, o. Si Pomso, di sanay umanggas. Boy, ang dami mong buraot, ah. Malapit na, konti na lang.
O Jack, wait lang, konti na lang. Poppy, relax lang yun. Poppy, okay dyan na. Sa wakas dito na. I've been down, I've been everywhere. Dami mong buraot dyan ah. Para kay Katipa ito. Para kay Katibay. Ay, yung mga wala pa, sila ano? Sila Sir Anthony. Teka lang. Dito muna kayo sa tuktok dalawa. Dyan. Pahinga ng konti. Dyan muna, pahinga lang. Butit may electric pa naman kayo. Ando ng tubig ha? Nainom si Jack ng tubig eh. Salamat po sa pagkain ng tanghalian at mamaya marami pa tayong kakainin na luto ng mga chef. Pobs, pinabibigay. Uy, thank you. Great outdoor. Yo! Thank you, magagamit ko to sa Saan? paglalaba. Well hike. Well, Tactical gloves. Bushcraft design. Ayan. Sino babuksing nga yan? lamon. Yung gising na to. Ano? Kakain na ba? Mag. Mukhang akala ko mamimigay ka pa ng mag. Mamimigay ka ng mag. Salamat. May pangalan pang Katipay, nakita ko eh. Patakim. Okay, salamat. Thank you. Chef. Chef. Chef Well. Hello po. It's not you, it's me, it's she. It's not love or passion. Behave lang ha. Diyan lang muna. Doon lang ako. At nagaganap na mga shoot. Dito tayo. Nandito ang mga tukmol eh. Behind the scene ng mga nangyayari. Naka-shades ka na ngayon. Baka pa-blurred mo pa na naman sa akin to. Ganda ng pwesto ni Pobs dito eh. Ang katapat ay yung mismong ilog. Wow! Diba? At mainit-init pa eh. Mainit ang panahon at nag-shoot na rin. Teka lang, nag-iingay na naman yung batuta ko. Ang kulit mo, Jack. Sabi, tigilan mo yan eh. Ano yan? Bubuntisin mo yung yung box? So, yung ibang napanood nyo sa akin is mga kaganapan lang or behind the scenes yung ginaganap na camping dito na event. At kung nakikita nyo, naandoon sila Chef Ze, sila Chef J. Arroyol ay ini-interview ng media. So, mapapanood nyo lahat ng full interview niyan or yung mismong buong video dito sa mismong event sa Farm to Table sa mismong GMA. At kami ay naimbitahan lang talaga dito. Kaya, support lang din naman. At magandang simulato na magkasama ang mga chef at saka mga camper. Jack, tigilan mo si Kopi. Ang kulit mo. Kanina ka pa. Tigilan mo! Tara. Di tayo makikidayo tayo dito sa mga ulupong. Nagluto ba kayo? Nagkakape lang. Ano? Hindi mo na kailangan magkape. Ano? Tikman mo. Papakin na lang. Hindi. Papakainom nga lang yan. Hindi. Ano nga? Tikman mo lang. Ayaw na general eh. Ano ba yan? 2 beses ko na ginawa. Kape nga. Kasi yung isa lang. Isang piraso lang. Isang butil. O yan. Tikman mo. Sarap po. Tapang. Pero masarap, di ba? Masarap. Tama na, ano sa pa? Ayos yung campsite dito. So pagkatapos naming mag-camping or magkatapos ng mismong event, ay pwede na yata rito ding mag-camping. Pero dun sa area na yon, ang sabi sa akin is tent pitching lang talaga yung pinapayagan doon. Pero dahil event ngayon, pinayagan na ng kotse doon, magparada. Tapos doon sa parting yon, nandun din yung mga chef na nagluluto. At mamaya kakain tayo ng mga niluto nila. At itong dalawang to ay, piprepare ng kape. Manny Boy! Sama kita. Ang delivery boy na napakalupit. Visayas, Mindanao, kahit saan, pwede. Pagka umorder kayo ng mini van kay Dudong, si Manny Boy ang magdi-deliver sa inyo. Malapit na lumubog ang araw. Mag-alas 5 na pala ng hapon eh. At yung araw ay palubog na. Salamat po. Tinikman nyo?
Tamang-tama. Oo, panay special. Ang dami ko pa sa bahay pero salamat pa rin, syempre. Blessings to eh. At puntahan lang natin yung mismo dito sa baba at di pa ako nakakadaan eh. Matigas naman yung lupa pero kung titingnan mo dito pagkapakyat oh, medyo matarik. Oh, loose, loose sand. Nung kanto, siya yung nagtitinda dun eh. Oo. Maganda pala pag nandito ka na sa baba oh. Meron palang post doon na hindi ko nakikita. Behind the scene ng kanilang pagluluto. Wow, daming manok. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you, listening to our favorite song. Walking on the street when you caught my eye. Something about the way you move. No, there ain't nobody like. There ain't nobody like. So lucky to be yours. Alas 7 ng gabi at binuksan ko lang muna yung mga ilaw dito sa mismong pwesto natin. Ilaw natin dilaw. At yung nakikita nyo malakas na ilaw na yan ay bigay sa atin ng bagong kaibigan natin. Yung nandito sa kabila. At 12 volts lang. Oh. Nasa 12 volts DC na saksakan. Siya, ipakita ko na rin sa inyo yung isang ilaw na binili ko. Ito ay working light. Magnetic tong ilalim. So, kahit saang bakal pwede siya. Na didikit naman yan. Oh. Wow, ayos. Or kung yung lamesa nyo is bakal din na magnetic, pwede rin. Pwede siyang parang lampshade eh. Oh. Dalawang mode na isang mahina sa isang malakas tapos isang flashlight. Wow. Yung kay Katipa, yung ganda ng ilaw oh, tsaka yung kay General. Mukhang hindi ko na muna gagamitin to. At nabigyan tayo ng ilaw na magagamit natin eh. May bracket pa. Tapos nandito yung switch oh. Ano lang niya to, ginawa niya lang to oh. Ang dami niya daw ganito. Nandun pa yung mga chef nagluluto pa. Mamaya kakain na rin naman tayo, bababa tayo doon. Meron na rin tayong ilaw sa ating content. O Jack, huwag maingay. Teka, pakainin ko na muna itong mga batuta ko. Kakain na rin naman kami doon. Mukhang ready na yung mga pagkain. O kapi, kain na. At si Jack ay kumakain na doon. Yan muna itong mga to. Mamaya ko balikan. At punta muna tayo sa babat. Kakain na rin naman tayo doon. Boss, gutom na. Uy. Oh, grabe ilaw. Mukhang masusulit natin ang steak ah. Ready for round 2. Linis na linis. Wow! Ang bibilis ah. Ito naka-round 2 na kagad oh. Sabaw lang. Ayaw mo niyo magpaint. Ay, panoorin nyo pala. Abangan nyo sa GMA7 Farm to Table. In-interview si Pobman. Sa Max yun. Ah, Max ba? At saka pala si Ma'am Kirby din pala. Si Casual, in-interview. Kasi sinusundo ko yung dalong batuta. Ano, round 2 na. Uy!
Ano yan? Huwag kang mag-alala, chef. May Boss, kutsilyo ako. ano yan? Isang buo yan ah. Nakita ko may dala-dala isang buong manok na yun. Pak. Wow, sige. Dahil sinabi mo, ano, Wow. ka ba, binigyan ako ng pagkasunod. Ayos ah, nakakuha ka kagad ah, dito. Matatapon pa eh. O doon na lang, pare-pares para isang gawaan. Same lang din ang kanila. Thank you. Iba ka talaga, boss! Lakas! At huling kaganapan bago natin sunduin si Guapa ay nag-camping kami nila Sir Bolts ng Campaholics, Yapak sa Yaman sila Brother Rayman, si Daphne at saka si Ran ng Camp Together TV dito sa may landing point. Mag-aalas 9 ng gabi. Ano, Kopi? Gutom na? Mamaya, wait lang. Nandito tayo sa landing point kasama natin ang mga taga-malayong lugar. Sir Bolts, ginaw na ginaw ah. Ang taga QC, ang taga Cavite at ang taga Zambales. Come Together TV and Yapak sa Yaman. Uy! Ano? Ayaw mo naman ligaw. Magugulatin eh. Ayaw niya magpa-vlog eh. At mag-aalas 9 ng gabi. Mamaya kakain na rin naman kami. Pakita ko lang yung setup ko. At nung sa Ultimate Camp Chef ay naka-content tayo. Naka-content pa rin naman tayo pero ibang content naman itong dala natin. Ito ay Desert Fox. Pakita ko lang sa inyo yung kaibahan niya. So ito, ang kagandahan naman dito sa isang to, meron siyang tarp or awning na mismong ito yung magiging door niya. Tapos dual siya, meron siyang inner tent at ito yung mismong cover niya na outer tent. At tinali ko siya dito kasi kanina malakas yung hangin. So medyo dinadala-dala siya ng hangin. Kaya nilagyan ko siya ng guidelines. Magkabila, tapos ito rin. Konti lang naman yung mga dala kong gamit. Ayun lang naman yung dala kong gamit. Yung ating EcoFlow, River 3 Max Plus. Tapos yung inuman ni Coffee, syempre hindi pwedeng mawala. Ito yung ilaw na dala rin natin nung tayo ay sa Ultimate Chef Camp. Syempre hindi mawala ang toaster ni Kai. At kanina naubusan na pala kami ng cheese doon sa mismong dali. Pero kinuha ko yung cheese doon sa bahay. At umuwi rin ako kanina dahil nalimutan ko pala yung jacket. Grabe pala, ang lamig ngayon dito sa landing point. Ito pala, meron pala tayong bubuksan dito. Teka lang. Ito, from Haven. Naalala nyo nung nasa Borawan tayo, binutas ni Jarvis yung ating Haven. Yung gantong yung net, yung mesh, binutas. Tapos, nag-aalangan ako dito sa ating Haven na air mattress or yung airbed na baka mabutas din ng mga batuta ko. Nagpadala ang Haven tent para hindi siya basta-basta mabutas. Airbed. Ay, buksan natin. Simpleng setup lang naman tayo. At ito pala, may binili pala akong unan. Kanina lang dumating. Mamaya natin gagamitin yan. Mga pagkain na ng mga alaga ko. Ang dala ko lang naman ay kape, tsaka konting kakainin. Di ko pala kasi naipakita to nung Ultimate Chef Camp. Nalimutan kong dalhin. Ngayon ko naman siya dinala para makita ninyo. Ang kagandahan kasi sa Haven tent, meron siyang mga repair kit. If ever man na magkaroon ng problema dun sa Haven tent. Para hindi naman siya agad-agad basta itatapon mo na lang or papalitan mo ng panibago pagka nagka-problema. Ito yung pang mesh. Pagka yung may butas, ito yung pang patch doon sa mismong mesh. So maayos na natin yon sa ating Haven tent. So ito ay dalawang patch na kasama. Tapos itong isa naman ay para sa air mattress. Yung ating mismong airbed repair kit. Magkaroon man ng butas, pwede pa nating i-repair. At ito naman yung pang cover dun sa mismong airbed para hindi siya mabutas ng mga batuta. At saka rin,
dagdag insulation pagka gantong malamig. Pagka umulan, yung ibang gamit natin lalagay ulit natin sa sa tuktok muna. Paano siya ilalagay? Pakita ko sa inyo. Ito pala, ganito yung magiging itsura niya. Naka-cover doon sa mismong airbed. Yung gamit ko palang cot bed is yung luma nating cot bed na mountain hiker. So pagka ang ginamit na talaga nating airbed is itong heaven tent, napakalaki. Siksik siya mismo dito sa cot bed na gamit natin. Talagang iibabaw lang siya. Para siyang cover ng airbed lang. Pinakalagay naman pala kung alin yung sa may baba. Mayroong paa. So ito yung sa baba. Ganito pala itsura niya. Talagang cover lang. Pero makapal, para kang mayroong sleeping bag. Meron naman tayong kumot. Kumot, unan. Ayun lang. Kung ito sana nakaganto, para hindi maampyasan. Mukhang aampyasan din. Ating isarado muna to. Oy, Kapi. Umuulan. Meron din pala dito sa desert packs na to, merong may bulsa. Kaso dahil naka-airbed tayo, natatakpan yung bulsa. Ayun na nga, maambon na. Nakapagligpit kagad yun nandito. Ligpitin ang dapat ligpitin muna. Huwag ka na sana lumakas. Kunti ko na sabihin pakitapon, ngayon na nga pala. Nare-refill yan Nasanay ka na ng pagkagamit, na yung butane Saan kayo pala kayo nakaano ng yan, ng gaslight? Sa Pine Lakes? Anong tayo doon? Meron nga doon malapit doon. Doon din kami bumili nun Stock. Tapos refill, 70. Balot na balot Sakto naman yung yung nga rito, maginaw Wala ba itong cover na Meron yan, sir. Akala ko wala Sana pala nadala ko yung akin. Ayusin ko na nga muna yung gamit ko. Ay, wag. Kapi! Talaga naman. Halika rito. Akala ko hindi uulan. Buti, dala ko rin naman yung yung tarp para dito. I-set up ko na rin. Para sa ganun sigurado tayo umulan man, hindi tayo mababasa dito. At ang mga gamit nilang tenta ito. Montana na medium. Ito, ganito kalaki yung medium. Okay na. Naikabit na natin yung tarp. Di na tayo mangangamba at baka mamaya biglang bumusang ulan. Pero wag naman sana. At meron tayong babantayang dome tent dito. Huwag naman. Pero naka-guidelines naman yung nila, dome tent. Tapos talagang sinecure na ng mga pegs. Oo, ang haba niyang pegs niyan. 40 cm yun Oo. Hindi, saka marami na mga hawak. wag lang pagka yung tulog na tayo. Oo. Ganun yung nangyari sa akin Tapos naipon yung tubig doon sa ibabaw Ang ginawa ko nung ginaganon ko. Kain na. Ang luto niyo Ma'am El ay chicken binakol. Nagtapya Spencer Raymond ng buko. Ito Inakit mo ba yan sa sa puno? Inakit niya yan. Grabe ka naman, umakit ka pa ng puno talaga. Ginula pa ako pa yun. Gulapa. Parang ngayon lang ako nakarinig lang gano'n salita. Narinig ko lang yan, Dante Gulapa Ayun na, lakas. Lakas ng hangin. Sige, kapit. Hoy, yung tent nyo. Napagod na. Hindi ba yung nakatali? Okay, tatalian nyo na yan. Pabigwas. Sir, pag may tao talaga sa loob niyan, ewan ko na lang. Bigla yung hangin. Lagyan ko rin ng tali yung dalawa pang gilid na natitira para secure. Nire-ready ko na yung pagkain ni Kopi Naku, Kopi, nalimutan ko yung mo. Sausage, nalimutan ko. Pero meron naman siyang ito. Yung chicken na meat. Ito na lang Ito na lang. Solong-solo mo to, Kopi, dito. Baba. Kain na. Sorry, walang sausage. Pero kumain ka, ha? At nilagay ko na yung jacket ni Kopi. Malamig Nagsesecure na ng mga ng mga tent. Biglang napatali. Sigit para tayo ay hindi nag-aalala habang kumakain. Gina? You brought your own chair. Siyempre naman. Kitty chair. Salamat. Pero sa Tara, sama siya, no, sir? Sasama daw po siya. Always on my mind and way out of my league. You were born
You were born to be on display. Good morning! Alas 8 ng maga at ang sarap ng tulog kagabi. Grabe yung lamig. Iba yung lamig ngayon dito sa mismong landing point. Kaya kung kayo magkakamping din dito sa landing point, ihanda nyo na yung inyong mga pantaglagmig. Ang kagandahan dito sa cover ng mismong haven tent sa airbed, nakadagdag siya ng init. Ibig sabihin nakabawas ng lamig habang natutulog ka kagabi. Tapos, syempre, sleeping bag. Nagpe-prepare na ako ng breakfast. At sila Ma'am El ay nando sa dome tent. Maambon-ambon ngayon. Ay, tumigil na rin naman yung ulan. Ano, Kopi? Hoy, saan ka sisingit? Anong gusto mo? At hindi niya kinain ng kanyang pagkain kagabi dahil walang sausage. Ayun pa rin yung pagkain niya. Anong kakainin? Anong kakainin? Treats ka na lang muna. Teka lang. Treats lang naman kakainin mo kung walang sausage. Di ka naman kakain ng walang sausage. Mukha kang treats. Ayan, kagabi nag-treats na lang din yan. At ako ay nagpiprepare na ng breakfast. Toasted. At magpainit lang ako ng tubig ko. Kuha lang akong tubig dun. At may papakita ko sa inyong napaka-portable na lutuan na nabili ko sa Shopee. Tingnan nyo kung gaano siya kaliit. Mas maliit siya dun sa gamit-gamit natin nung tayo ay nag-vacation camping. Kasama si Angel yung sa Great Outdoor na SWS Well Hike. Ito, nakita ko lang bigla sa Shopee pagbabrowse ko. Tingnan nyo kung gaano kaliit. Pakita ko sa inyo. Nabuksan ko na naman siya. Tingnan nyo kung gaano lang siya kaliit. Ganito lang siya kaliit. Tingnan nyo yung kamay ko. Alas kasi laki lang ng haba ng kamay ko. Meron siyang ganito. Tapos ito na, yung mismo lutuan. Nakatiklop. Pag binuksan natin to, nasa loob yung mismong stove na maliit. Pero meron na din tong igniter. Hindi mo kailangan ng pangsindi. Hindi ko pa natatanggal yung parang plastic nito. Ito, ganito lang kaliit yung stove niya. Tapos pagka ilalagay siya rito sa mismong ito. Ganyan lang siya. Tapos ito sa ibabaw. Ito yung patungan. So sa paglalagay nitong mismong butane is kailangan nakaangat muna ito ng ganyan. Hindi mo muna siya i-spread. Yung mismong lock niya. Lagay natin. Ganyan. Tapos push and then tsaka may spread. Then tsaka may lagay dito. Ayan. Ganyan ang itsura niya. On mo lang to. Yun. May apoy na. Hindi nyo lang makita sa video at ayun. Teka lang, walang tayo ng tubig na ipapainit. Ganyan yan. Napaka-portable and may harang na rin naman kahit papano sa hangin. Ito lang dito ang parting to yung open. Kaya pagka nalagyan na lang to ng harang. Good morning, Kai. Si Kai? Andun pa sir eh. Andun pa? Kay, bago pa Ayan pa. tumawala. Kukunti na lang. Madami tayo dito. Nagising ka bigla. Gising na, ayaw mo palang bumangon, Andun na yung mo, sandwich mo. Buti nahawakan ko. Mukhang tulog ka pa. Maraming salamat Run and Up Come Together TV sa mumunting regalo na to na napakaganda. At siguradong lagi ko tong babaunin para pagka nalulungkot meron akong pampasaya kapag nasa malayo o nagsusulong nagka-camping. Ang cute picture namin nung Shipa Christmas party sa photo booth Ang cute. Tapos maraming salamat na rin kay Sir Bolt, kay La Ma'am El and family sa regalo din na binigay nila sa akin. Hindi na ako gaano nagsushoes pero siguradong susuotin ko to pagka may mga lakad tayo o may mga event na pupuntahan. Maraming salamat. Napakaganda. Isusuot mo lang siya, hindi mo na siya kailangang sintasan.
Maraming salamat, Sir Bots, Ma'am El, Kai, and family. Maraming salamat. At maraming salamat din kila Brother Rayman, kay Ma'am Hazel, and sa mga kapatid niyan, si May. Siyempre sa lahat ng mga nakasama natin dito. Come Together TV and Campaholics sa pag-surprise sa akin kagabi na pagkatapos namin mag-dinner merong pa-cake. Yung cake is yung rodillas, yung yema cake yun. Maraming salamat. At ganyan na lang tent mo, hindi ka na nasama sa tent nila mami at daddy mo para meron ka ng sarili. Ano, Kopi? Tapos kasama mo si Bughaw. Kasyang-kasya kayo dyan. Tingnan yung alaga nila, si Bughaw. Takot kasi sa tao Ayun, tamo, takot siya. Biglang lalayo, Ano siya? Introvert na aso. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga bumati nitong karawan ko at sana ay patuloy ang inyong pagsuporta sa amin ng aking asawa at mga batuta ko. At ngayon, nakukunin na natin si Guapa, mas lalo nyong aabangan ang mga susunod na Tuktok Camping Adventures natin. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Okay, dito na tayo. At di na rin ako nagsama ng mga batuta at para mabilis-bilis tayong makakilos at para pag uwi rin natin, masurprise ko rin si Angel na ang dala ko na ay si Guapa. At may pasok siya but here, Ito na yung pinaka-iintay nyo at kung nakikita ninyo sa likod ko, i-reveal na natin si Guapa. Pero bago ang lahat, gusto ko munang panoorin nyo yung unang-unang itsura ni Guapa bago nyo makita itong ginawa ng CarSmart sa kanyang panibagong itsura. At syempre, yung mga upgrades na ginawa. At dito sa video na to, bago ko i-reveal si Guapa, kung saan makakapulot kayo ng aral, patience and silence. It's all in the waiting. Tama, dito na yata pumapasok ang pinakamalaking disiplina natin sa ating katawan, ang pagiging patient at silent. Mataas ang respeto sa mga tao, mapagpasensya sa mga bagay-bagay. Natututo tayong mag-antay sa mga pangyayari na dapat tinatanggap natin na hindi lahat ng plano sa mundo ay matutupad. Wala akong sinabi na lahat ng plano ay magkakaroon ng problema, ha? Ang sinasabi ko lang, yung willingness and acceptance na pwede mong gawin sa time na iinit na ang ulo mo dahil along the way nakikita mo na may problema sa mga pinag-usapan niyo. Being silent. At habang nag-aantay ka, nananahimik ka, nagtitiwala ka sa proseso na baka nga sa ginagawa mong pagiging tahimik, hinahayaan mo ang dapat mangyari. Hinahayaan mo ma-adjust ang lahat. Hinahayaan mo mabago ang lahat. Lagi tayong nagdadasal na, Lord, bahala ka na sa araw mo ngayon. I leave it all to you. Isinusuko ko na po sa iyo ang lahat. Ikaw na ang bahala sa lahat, Lord. Kung ganito ang dasal mo, tama, hinahayaan mo matupad ang mga bagay na babaguhin ng Diyos. Hinahayaan mo i-adjust ang lahat para sa ikabubuti at ng pamilya mo. Yan ang tamang pagsuko. Yan ang totoong letting go. Kapag natutunan natin ang bagay na ito, malaki ang itutulong nito sa araw-araw na buhay natin. Magiging malaki ang pagbabago sa buhay natin. Mag-iiba din ang tingin mo sa mundo. Mag-iiba din ang tingin mo sa problema. Mag-iiba kung paano mo i-handle ang problema. Kapag may adjustment na nangyayari sa buhay mo, wala kang obligasyon na i-explain sa lahat ng tao ang nangyayari. Hindi nila kailangan malaman kung may ganito ka. Sa totoo lang, diyan nagsisimula ang mga problemang pakikialam. Papasok ang mga advices na parang naiintindihan nila ang lahat, na parang alam nila ang buhay mo, na parang nababantayan ka nila sa buong araw. Patience and silence sa panahon ngayon na parang ang lahat ng tao ay nagmamadali.
Lahat ng tao gusto ay instant. Lahat makukuha agad, lahat madali at lahat ayaw na nang nag-aantay. Mas magandang magkaroon at i-practice mo ang patience and silence. Kung next time na may pangumusta dahil nabalitaan daw niya na may problema ka, ang i-reply, smile and tell them God is in control. Sabi nga sa Psalm 135, I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. So ready na ba kayong makita ang itsura ni Guwapa? Ang panibagong itsura niya na gagamitin natin ngayon sa mga biyahe natin sa Tuktok Camping Adventures natin. So dagdag nyo na sa lagi nyong tatandaan, patience and silence. Ang blessings ay hindi minamadali. Hayaan mo lang mangyari ang dapat mangyari at yung pag-iintay mo ay siguradong sulit. So ito na si Guwapa, i-reveal na natin. Welcome back, Guwapa! Ayan na, si Guwapa. Nakita nyo na ang bago niyang itsura. At kung makikita nyo, ang pinaka nakapukaw ng inyong atensyon ay itong winch na to. Sa palagay ko ay ito yung kauna-unahang tuktok na nagkaroon ng winch. Kasi talagang sasabak tayo ng adventure. Mabuti na yung sigurado para kapag ka nabalahaw tayo, winch to the rescue. At dito ay ginawa nila ng bracket yung mismong pinalit natin na bighorn. At syempre, yung pinto na pinakauyusap natin na lagyan ng bintana para sa aking mga batuta. Kung makikita nyo, eto sa likod, may silipan na yung mga batuta ko kapag ka nandyan si Jarvis. Tapos yung dati nating nakita na parang nalungkot tayo dahil medyo kinakalawang ngayon ay nagawa nila ng maayos yung kanilang mga pagpipinta na halos zero kalawang na si Guwapa. Tingnan nyo, ayan o, anti-rust, nilagyan na nila. Halos napakaganda ng kanilang pagkakagawa. At yung mga nag-request dyan, nasabi yung sa mismong driver seat, dito sa mismong driver seat, ayan kung nakikita ninyo, ay gawin daw foldable itong ating backrest. Nang sa ganon ay pwede tayong mahiga dito at kapag ka tayo ay nasa camping at tinatamad na tayong mag-set up, pwede tayong matulog dito sa mismong tuktok. Pakita ko sa inyo. Siyempre, nakikinig naman ako sa inyo at pati ang Carsmart nakikinig sa mga request ninyo. Pwede na siyang maging higaan. Ito yung support na kadena para sa ganon hindi siya dumaretso pababa. Ayan ha. At itong ating mismong sa ilalim ng upuan na dating lagay ng spare tire ay makakapaglagay na tayo ng iba pang gamit natin like tools para pagka tayo ay masiraan man ay meron tayong tools na dala-dala rito, yung pampalit ng mismong tire natin. Saan na papunta yung spare tire? Nakita nyo naman kanina na nasa likod na mismo yung spare tire. Nilagyan nila ng mounting dito yung spare tire dito sa likod. Kung makikita nyo rin yung sa loob mismo ng makina at mismong under chassis din pala nito ay nilagyan nila ng undercoating para hindi na gaanong kalawangin. Tingnan nyo kung gaano kalinis na. Medyo maalikabok lang, pero napakaganda. Ito naman yung undercoating nila. Kita nyo? Talaga mo, halos lahat ng kasingit-singitan nilagyan nila ng undercoat para iwas sa kalawang. At syempre, yung sa likod din, ganun din, halos lahat naman, ay talagang sinigurado nila na walang malalagpasan na hindi mapipinturahan. At yung na-request natin, na mismo yung top load carrier ay lagyan ng bracket para sa ganun mabilis ikabit yung ating owning. Ayan na. Eto na. Maraming salamat muna syempre kay Boss Marcelo sa binigay niyang owning sa atin na from Adventure Kings or Overland Kings. Ayan. So ipakita ko sa inyo yung kanilang ginawang bracket dito sa top load carrier nila. So ito, ganito yung nandun din sa kabila. Para kahit ilipat natin or magkabila man, lagyan natin ng mismong owning, pwedeng-pwede nating lagyan. At itong nakikita nyo to, kung nagtataka kayo kung para saan to, ito mismo yung labasan ng hangin at saka higupan ng hangin. Once na ilagay na natin yung mismong portable air condition natin na EcoFlow Wave 3. At nakita nyo rin naman during the process, itong parting to ay in-extend. So humaba itong mismong lagayan sa likod para mailagay natin yung ating portable air condition. At kung makikita ninyo, parang walang nangyari. As in parang akala mo iisang ano lang siya, iisang hulma lang. Makikita nyo, pulidong-pulido yung pagkakalagay ng extend ng mismong kay Guwapa. At ang kagandahan naman dito sa likod natin, yung bukasan, is parang sa Maxima Z. Itong pataas at saka
Itong isa naman ay pababa. At ang kagandahan doon ay hindi siya sasagi mismo dito sa ating spare tire. Ayos sa pagkakagawa nila doon Kasi yung nakita ko kay Brother Jerome, yung Bajaj Maxima, is hindi maibaba yung ganito kasi tumatama dun sa spare tire. Ito, nagawa nila ng paraan. At sa wakas, ay gamit-gamit na ulit natin ang ating Shipa tires. Talagang pang off-road, pang trail, or pang overlanding ang ating gulong na Shipa tires. At syempre, dadalhin din natin to sa impression print shop para palagyan ulit ng ating decals. Yung sticker nating malaki dito. At saka syempre, para na sa ganun, hindi tayo pinapara pag tayo napunta ng Antipolo or ng Tagaytay, ay lalagyan ulit natin ng fry bake. At kung nakikita nyo, ay napakalinis ng ating salamin or windshield. Compare dun sa nung ginagawa pa siya. Ang saya ng puso ko ngayon. Sa totoo lang, aminin nyo, masaya rin kayo. Dahil nakita nyo na yung itsura ni Guapa na matagal niya nang pinagkakaintay-intay. Diba? Sabi ko naman, patience and silence. Sabi naman ni Boss Jeff, gagawin nilang matapos talaga to. Diba? Yung pinangako niya. Kaya maraming salamat kayo sa CarSmart. Siyempre, lalo na kila Sir Aldrin at saka kay Boss Jeff at sa Biglete family. Maraming salamat po sa ginawa niyong makeover or upgrade version ng ating Rosie Caruza na si Guapa. Ngayon, may uuwi na natin siya. Kaya excited na ako ipakita to kay Angel. Malaman natin kung anong reaction niya. At ang nakita ko pang upgrade doon sa mga ginagamit nila noon, tingnan niyo to. Iba na yung kanyang mismong lock dito sa mismong bintana niya sa acrylic. At saka yung ginamit nilang lock dito sa may likod na pintuan, maganda na, mas maayos. At yung mismong susi ng 4 na pinto na to, ay nandito na sa atin. Nandito na, lahat. At nang kailangan natin. Ready ka na ba, Guapa? Start natin? Kung mag-i-start. Woo! Yun nga lang, kukunti na yung gasolina. Mamaya, pag-gasolina tayo. Woo! Ingatan yung ilaw. Okay. Goods. Goods. Pwede na lumarga. Ready na tayo sa another Tuk-Tuk Camping Adventures. Pero bago yun, ay syempre bago tayo sumabak ng ating Tuk-Tuk Camping Adventures, ay iro-road test muna natin si Guapa. Para sa ganun malaman natin kung okay ba siya, kung siya ay ready na isabak natin sa Tuk-Tuk Camping Adventures natin. Teka lang, may dala nga pala akong mismong langis, yung speed metal natin, at saka yung mismong clutch plate at clutch lining. Kaso dahil ginabi na tayo dito, bukas na natin maaga papapaltan kung palitin na or pwede pa change oil na lang. At nandito si Max, ay iiwanan na muna natin dito sa mismong CarSmart para gawin at i-maintenance ulit yung mga kailangan gawin sa kanya. Di naman natin pwedeng isuodin ng ganyan yan. Kung anong itsura ng pinahiram sa atin ni Brother Jerome yan, ganun din natin ibabalik yan. Nandito yung yan, nandito yung ating pangmalakasang speed metal engine oil. At matagal nang kailangan i-change oil si Guapa. Siyempre, bago tayo umalis, magpaalam muna tayo kay Boss Jeff. Andito lang yata sa office si Boss Jeff Take up ngayong gabi. Boss, maraming salamat. No problem. Good luck. Thank you. Poging-pogi, no? Oo. Okay. Hanggang ngayon, kinikilabutan na naman ako. Simula nung unang sinabi niyo na gagawin niyo Ayos yan. Ganun na ganun yung pakiramdam, yung masaya lang. Thank you. Yung isa naman. Sige. Papapogiin din natin yung isa. Grabe. Hindi ko kakalain talaga. Ang plano ko lang talaga nun, sabi ko after kong mabayaran yung tok-tok, saka ko ipapagawa. Ngayon, halos parang ganun din nangyari sa plano. Kaya sakto lang din. Para. Ano, boss? Thank you so much. Maraming salamat. Ingat. God bless po. God bless. Thank you po. Happy New Year! Merry Christmas pala. Nalimutan ko pala. Merry Christmas. Sobrang busy mo Kaya hindi tayo gano'ng magpang-abot Sakit na nga May pahinga din. Paano, boss? Salamat. Salamat. Thank you. Ingat. Grabe. Sobrang bait ni Boss Jeff. Sa totoo lang sa mga nagsasabi tungkol kay Boss Jeff na hindi maganda, hindi nyo kasi siya kilala. Dahil kami dalawa yung nag-uusap, di kami mismo yung may pinanghahawakan ng mga salita. Okay? Siya, taray, larga na muna. Woo! Namiss kita, Guapa. Namiss ko na naman yung ganto kalaking windshield. Yung kitang-kita mo yung daan. Nalilito na naman ako. Paano ba? Handbrake. Okay. At nanggaling tayo ulit ng Bajaj Dito tayo nakakambyo. Ngayon sa paa na naman. Balik tayo sa paa. Okay, gagamihin muna ulit natin si Guapa. Kopya. Gwapang-gwapo na si Guapa.
Tingnan nga natin yung busina niya. Hindi ko na iparinig sa inyo kanina yung busina niya eh. Sir! Sobrang salamat. Thank you so much, sir. God bless. Uling magkikita. Thank you, Sir Aldrin. Let's go. Ilaw. Yun. Siguradong masarap ang magiging tulog natin ito. At excited na ako sa mga susunod na biyahe natin. Teka lang, yung busina pala, hindi ko pa pala napaparinig sa inyo. Ay, hindi pala ito, kaliwa pala. Yun. Nasa kanan nga pala ay yung mismong push start. Nalilito na naman ako. Galing kasi tayo dun sa Bajaj eh. Kaya pinaltan ko ng bighorn to para nang sa ganun, ano tayo, nadidinig tayo sa kalsada. Oh, dito na naman ako napapakambyo. Isa pa nga pala. Let's go! Guapa is back! Woo! Thank you, Lord! Thank you sa lahat ng mga tumulong sa atin. Sa inyo, maraming salamat. At paulit-ulit ko sasabihin, salamat! Sir Aldrin and Sir Jeff, kay Boss Jeff. Gantong-ganto yung pakiramdam ko. Nung time na pumunta tayo ng CarSmart, sinabi na i-sponsoran tayo at gagawin si Guapa. Grabe, ito yung pakiramdam. Ay, kwento ko lang din sa inyo, tulad ng sinabi ko kanina kay Sir Jeff, ang plano ko talaga kay Guapa is after kong mabayaran, saka ako ipapagawa sa CarSmart. Pero dahil si Boss Jeff ang nag-sponsor at nagsabi sa atin na gagawin nila, syempre blessings yun. At ang blessings ay hindi minamadali. Di ba? May proseso eh. Kaya tayo ay patience and silence na nag-iintay na matapos si Guapa. Hinahayaan ko lang kung kahit anong sabihin sa mga comment, na kung ano-anong sinasabi, hindi ako nakikinig sa mga ganyan. As long na kaming dalawa ni Boss Jeff ang magkausap, eh wala akong dapat ipangamba. Sa nararamdaman ko ngayon sa takbo ni Guapa, is okay na okay, lalo na't ganitong nadagdagan siya ng kahit papaano ng bigat dahil dun sa full doors at steel top. Kasi nung time na ito ay yung stock pa lang yung itsura niya at magaan siya, walang gaanong karga, is iba yung play ng shock niya sa likod, as in matagtag. Pero pagka ganitong nadagdagan ng bigat, eh mas okay yung play ng shock niya, smooth na smooth. Ang lakas pa rin eh, ramdam ko. Pero yung sa clutch lining, medyo alanganin pa ako ngayon sa clutch lining na nakakabit niya yung kay Guapa. Yung last na nagpalit tayo. During yung North Loop pa yun eh. Lakas pa rin ni Guapa. Malapit na tayo. Tingnan nga natin kung kaya pang sumagad ni Guapa ng mga 67. Dito tayo sa mismong rektahan dito. Overtaken natin tong truck na nasa harapan. Okay! Lakas pa rin ni Guapa. Grabe, kaya pa rin sumagad ni Guapa. May 67 pa rin. Baka Guapa, dagdagan ka na ng bigat pero mas gusto mo yung may karga ka. Okay, we're here. Guapa is home. Ayan, konti na lang. Parating na si Guapa. Yan na, malapit na. Oh, nakaabang na pala ang asawa ko. Mukhang nakaabang to dun sa GPS. Hey, welcome home, Guapa! Guapa is back! Welcome back! Liga! Tingnan mo. Guapa is back. Guapa is back. Yay! Si Max. Nandun. Dating taon ulit. Joke. Okay na. Bayad na rin naman si Guapa eh. Tapos na tayong magbayad dito. Atin na to. Ano? Happy? Na-miss mo? Na-miss mo yan si Guapa? Ay, ni-inspect mo. Wow, inspector. Oh, full na kasi nahihiga na yan. Pwede nang gawing higaan. Nakita mo na yung gulong? Oh, yung shipa pa rin yan, syempre. At naririnig ko lang nag-iingay yung mga batuta ko. Mukhang alam na nila yung tunog ni Guapa eh. Ayun na, yan yung sabi mo. Gawa ni Jarvis, para may sisilipan. Hindi na magkakasilipan, mag-aaway. Long wait is over. Hindi halatang nadugtungan yung likod, no? Eh, asa yung gasolina? Ah, sa kanan yun, no? Kanan ba yun? Oo. O, ito, ang ganda na rin ang lock niya. Ah, okay. O, di ba? Ah, hydraulic na din. Hydraulic. Hindi lang halata, pero lumapad to. Nadagdagan to. Oo.
At itong iba ay ipapalagay ko pati. Susunod na. Tingnan natin kung gaano kagwapa. Si Guapa. Oh, tingnan mo. Ayan. Ayan. Oh, alam mo na. Kapanganga ka dyan sa winch. Oh. ano to? Busina. Yan yung binusina mo kanina. Parang tunog ano nga, 4x4 eh. Tapos, eto nga pala, hindi ko na ipakita kanina. Andito yung mismong switch ng winch at may remote siya. Gusto nyo makita? Ito muna, tapos tingin muna natin to. Out natin. Ayun o, naandar. Hawakan mo muna to. Para alam na. Hindi. O, i-on lang natin tong remote. On, tapos, out. O. O, pagka hihilahin, in. Oh, di ba? Wala nang bahura. Winch to the rescue. Para hindi mawala ng battery, off natin. Nandito lang naman tong mismong remote ng winch. Siya, paano? Hanggang dito na lang muna itong vlog natin. I-road test natin to si Guapa doon sa mga akyatin kung saan sa Tagaytay. At meron din naman tayong pupuntahan doon na kung saan yung RC perfume na ating supply ay kukunin natin at saka papalagyan na rin natin ng dekas. Ito ang gusto kong makita. Ay, teka lang. Pakita ko na nga muna sa'yo. Napakaangas. Lalagyan ko lang naman ng ano yan, ng patong para kahit papaano ano. Eh kung ano, ito naman lang naman ang ihigaan ko dyan. Paan na lang naman yung dito ko eh. Napakaangas. Ganyan naman ah. Paano, hanggang dito na lang muna ulit. Kita-kits tayo sa susunod na upload gamit si Guapa. At tandaan nyo, patience and silence. At God will always provide. Ako si aywa. Samahan niyo maglakbay, bundok, manok, patagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite, ating hahanapin upang ang kalikasan ating